FMYY. News, music, and friendly talk. That's FMYY. Narito po yung ating portal site kung paano nyo po kami mahahanap through internet. At through QR code na rin po. Ayan po, nakikita nyo po sa screen namin. Yan po ang QR code portal site ng Masayang Tahanan. Kono bangumi wa Kobeshi no Shiki Kadai ni torikumu NPO to Hojokin ni yori seisaku shite imasu. Ito ay ginawa sa tulong ng subsidiya mula sa NPO na tumutugon sa mga lokal na issue sa lungsod ng Kobe. Ang Masayang Tahanan YouTube video sa araw na ito ay ang tungkol sa aming kaganapan ngayong Pebrero, taong 2025. Tungkol po ito sa pagkagumon ng kabataan sa smartphone at kung ano ang sa tingin ng mga matatanda ang tungkol dito. Hello everybody! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jean, ang presidente ng Masayang Tahanan Filipino Community dito po sa Kobe. Ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo, ipaalam sa inyo ang aming mga activities na ginawa ng nakaraang Pebrero. Ito po ay yung tungkol sa mental health seminar na ginagawa po naming regular kada taon, mayroon po kami nito. At sa ngayong tema ay ang ano ang palagay ng mga matatanda tungkol sa pagkagumon ng bata sa smartphone. Yan po ay kadalasang problema ng mga magulang ngayon sa panahong ito at hindi lang ng mga magulang kundi pati na rin ng mga eskwelahan. Ito po ay ibinahagi sa pamamagitan ng Zoom at saka pwede po tayong pumunta doon sa venue din para po makasali. Ganun po ang ginawa namin upang mas maraming makasaling mga Pilipina o mga nanay na nasa ibang lugar. Ito po ay ginawa sa seminar room ng Edu Center. Kasama po namin ng AWEP sa pagbabahagi sa inyo nito. At ito po ay sinalihan ng mga kababaihan at kabataan mula sa miyembro ng Masayang Tahanan at mula sa Hiroshima at Kyoto gamit ang Zoom. Tinalakay ang iba't ibang pagkagumo ng bata sa smartphone at ang epekto nito sa kanila at sa kanilang pag-aaral. Nagbahagi ng kanilang mga karanasan ang mga umattend, mga participant po ng lahat na galing kung saan lugar para lamang maipaalam kung ano-ano kanilang mga nararanasang problema tungkol dito sa smartphone. Ang nangunguna po dito sa aming mental health seminar na ito ay si Miss Hiromi Yamauchi na taga Hiroshima din. Siya po ang lagi naming guest speaker dito upang gumawa ng workshop. Para naman ito, hindi naman talaga natin masusolusyonan lahat ng ito dahil hanggang sa ngayon ay iniisip at inaalam pa ng marami kung paano natin ito masusolusyonan. Ang amin pong layunin sa araw na yan ay yung mabigyan kahit paano, mabigyan ng ideya ang mga magulang, ang mga kababaihan, ang mga matatanda kung paano nila gagawing magaan o paano nila ito hindi man masawata ay paano mabigyan natin ng gabay
ang mga bata tungkol sa pagkagumon sa smartphone. Gaya po ng games, gaya po ng mga yung TikTok, gaya po ng lahat ng yan. Lahat po ng problema nagsisimula po dahil po sa sobrang napakadali na po lahat, konbinyente na po lahat. Kaya po nasasanay po ang bata, nagmamit ng cellphone sa buong maghapon. At bukod dito, ang inyong lingkod po ay pumunta sa Hokkaido upang bisitahin ang aking pamangkin na nakatira sa Niseko na nagtatrabaho po doon sa isang resort, ski resort po doon sa Niseko. Ayan po nakikita nyo sa inyong screen kanina po, yung blue pond na sobrang yellow na po ang nakapaibabaw sa kanya. Yung pangalawa po ay sa Shiroi Koibito Park at ito po si Mount Yotei. Yan po yung malaking volcano doon sa lugar ng Niseko. Yan po yung sa Nika Museum. At ito po, yan po yung sa Michino Eki, doon po sa may Bie. Pumunta kami. First time po namin pumunta dyan ng aking anak. Kaya sobrang tuwan-tuwa kami. Dahil alam niyo naman po, ang Pilipino, hindi pa nakakakita ng snow o yung niebe. Dito po sa Kobe, hindi po ganyan karami ang niebe. Kung pupunta po tayo ng Hokkaido, yan po mararanasan po natin yung tinatawag na powder snow. Kaya po famous ang Hokkaido sa pagkakaroon ng powder snow. Sobrang famous po ito sa tourist dahil dyan po sila nagsiski, dyan po sila namamalagi kung gusto nilang makaranas ng ganyang katataas na snow. At dahil nga po ang Japan ay napaka-popular sa pagkakaroon ng tourist sa Japan, no? Ito pong panahon na ng pag-a-apply ng visa papunta sa Japan ay sobra pong napakahirap na, hindi na po katulad ng dati. Ngayon po, mahaba na ang paghihintay para kayo makapag-apply ng visa. At hindi lang po doon, ang dami na pong hinihingi ng mga papeles o yung mga dokumento para ho maaprubahan ang inyong visa. Minsan po ay kahit na palagi na kayong nagpupunta ng Japan para bumisita, para magbakasyon, hindi pa rin pwede nating sabihin na sa susunod mabibigyan tayo ulit ng visa. Ganun na po talaga kahirap. At kung meron po kayong katanungan sa mga tungkol sa mga pagbabakasyon, pag-apply o yung mga tungkol sa papeles na kinakailangan, maaari po kayong tumawag sa aming opisina sa Masayang Tahanan sa numero 078-862-6519. Ang aming pong address, Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction, 3-19-8 Yamamoto Dori, Chuo Ward, Kobe. At ang amin pong email address, mt4philmoms@gmail.com, or pwede nyo rin pong i-access ang aming address using that QR code upang malaman ninyo kung saan ito. Meron din po kaming Facebook page. At yan po ang aming para sa Pebrerong YouTube sa araw na ito. Ako po si Jean. Maraming salamat po. At makita-kita po tayong muli. Okay. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM.